Ilang minuto pa ang dumaan. Tuluyan na ngang nasilayan ng mga nilalang sila Manong Duming. Nang masipat nilang papasugod na ang mga ito, agad naman silang nagsisitayuan sa mga talahib upang salubungin ang mga pag-ataking gagawin ng mga itim na tayho. Sa paglapit nito sa pangkat ng ermitanyo ay ang muling pag-umpisa ng labanan. Halos maubos na noon ang mga talahib sa paligid dahil sa pagwawala ng mga tayhong nagbabantay sa lagusan. Dahil sa labis na lakas ng mga ito, kung kaya amidado ang grupo ng ermitanyo na mahirapan sila sa labanan. Dagdag ding kalbaryo sa kanila noon ang lugar na kanilang pinaglalabanan. Bukod kasi sa maliit nitong espasyo, ay kukunti lang din ang matataguan nilang mga puno. Kailangan nilang kumubli sa maliliit na punong yon upang kahit papano'y magawa nilang maiwasan ang mga mabibigat na pag-atake ng mga engkanto. Sila Tonyo at Danilo noon ay piniling lumayo na muna sa lagusan upang magawa nilang maayos ang pakipaglaban sa mga tayho. Sa pagsilay ni Nulis sa ermitanyo ay halos hindi niya mapagtanto ang labis na paghanga niya sa kanyang maestro. Pinagsasabay kasi nito ang dalawang tayho sa isang laban gamit-gamit ang mutya ng dalupahaw. Dahil sa gabi na noon, kung kaya't nangingibabaw talaga ang ganong mutya ng ermitanyo. Sa pagtama ng trabongkong baston sa kalaban, ay agaran din namang nawasak ang katawan nito dahil sa napakalakas na kargang ibinaon dito ng ermitanyo. Nang makita ito ng ilang mga bantay, doon na pag-isipan nitong pagtulungan si Manong Duming. Sila Mang Carpio naman noon, todo protekta sa mga kasama nito at pakipaglaban sa ibang mga tayho. Segundo lang noon ang pagitan nang makita din ni Nuli ang sabay-sabay na pagsugod ng mga nilalang sa kinatatayuan ng ermitanyo. Alam niyang hindi ito kakayanin ng kanyang maestro, kung kaya't pinili niyang talikuran na muna ang kanyang mga kalaban. Bago pa man makalapit ang mga nilalang na nanggagaling sa loob ng lagusan, halos natigilan noon ang mga nilalang sa buong paligid. Nang masipat nila ang ginintuang balaw sa kanilang harapan, agad naman itong nagpalit ng anyo na siyang agad namang nakilala ng ermitanyo. Sunog-sunog at lapnos ang balat ng nilalang na yon, pero hindi ito naging hadlang sa ermitanyo upang hindi makilala ang kaibigang nilalang ng kanyang gabay na dalupahaw. Kamahalang Agaton, bakit ka narito? Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ng ermitanyo. Nang marinig ito ng isa sa mga kaibigang engkanto ni Macario, tumingin lang naman ito ng bahagya sa ermitanyo. Matapos nitong tumitig sa ermitanyo, agaran din naman ang paglingon nito sa mga tagapagbantay ng lagusan. Walang sabi-sabi, agad lumusob ang engkanto upang lipulin ang mga kalaban nila Manong Duming. Sa pagkumpas nito sa mga kalaban na nagbabaga nitong hawak na malaking espada, ay halos malusaw ang mga kalaban. Halos gumuo na rin noon ang bundok
dahil sa hindi masukat na lakas na pinakawala ng ginintuang engkanto. Habang pinapanood nila ang nilalang, ay walang ibang pumasok sa kanilang isipan, kundi ay ang humanga sa lakas at kapangyarihan nitong taglay. Minuto lang naman noon ang naging pagitan nang tuluyan ng malusaw ni Agaton ang lahat na tayhong kalaban ng dalawang ermitanyo. Habang dahan-dahan noong lumapit ang engkanto sa ermitanyo, labis naman ang pag-alala ni Nuli at Tonyo dahil sa natamong pinsala nito. Alam nilang hindi ito gawa ng mga tayho na kanilang kalaban, bagkus gawa ito ng mga nilalang na labis-labis ang kapangyarihan. Habang humaharap ang engkanto sa ermitanyo, tanging pagtulo lang naman ng dugong ginto sa paa nito ang nasilayan ni Manong Duming. Dahil sa mga nasilayan ni Manong Duming, ay pinilit niyang tanungin ang engkanto. Pero lahat ng ibinato niyang katanungan sa nilalang ay hindi nito nagawang masagot. Panay lamang ang pagdakot nito ng lupa sa kanyang kinatuupuan na para bang labis itong nanggigigil dahil sa galit. Nabigo kami, Duming. Nabigo kami. Nabigo kaming protektahan si Macario. Ngayong wala na siya. Wala nang saysay ang buhay ko. Ang dalupahaw at ang lahat niyang kasangga ay tuluyan ang namatay dahil sa mga demonyong umahon sa impyerno. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko at kung paano ko maharap ang mga kaibigan nito. Labis kong sinisisi ang aking sarili. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, Duming. Labis nang napapamahal sa akin si Macario at ang mga kaibigan nito. Habang nagsasalita noon ang kaibigang engkanto ng dalupahaw nitong ermitanyo, panay ang pagtulo ng luha nito dahil sa walang patid nitong pag-iyak. Nang marinig ito ng ermitanyo, ay parabang binagsakan siya ng langit at impyerno. Halos hindi siya noon makapaniwala sa sinabi ng engkantong gabay ni Macario. Kung kaya't nagawa pang magalit nito. Hindi totoo yan, kamahalang Agaton. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ako maniniwalang demonyo ang makapaslang sa kanya na kagaya ni Macario. Alam ko ang taglay niyang lakas, kaya hindi ito basta-bastang matinag ng mga dyablo lamang. Umiiyak noon ang ermitanyo habang binabanggit ang mga katagang yon. Nang akmang magsasalita pa siya, bigla na lamang siyang napatigil nang marinig niya ang boses ni Macario na nagsasalita sa kanyang isipan. Duming, Dana, ito na ang tadhanang sinasabi ko sa iyo. Masaya ako, Duming, dahil nagkaroon ako ng kaibigang kagaya mo. Kung sakaling magagawi ka sa lugar na yon, nais ko sanang sabihin mo sa mga kaibigan kong nasa lugar na yon na mahal ko sila at hindi ko sila pababayaan. Sabihin mo din kay Castancio na hanggang dito na lang ang pagsunod ko sa kanya dahil malalagay na ako sa katahimikan.
at ihingi mo ako ng tawad dahil masyadong maaga akong namaalam. Yun lang, Duming. Maraming salamat. Nang marinig ng ermitanyo ang tinig ng kaibigan niya, ay halos hindi nito magawang makasagot. Tumahimik na lamang noon si Manong Duming habang patuloy itong umiyak. Nang mapansin ng engkanto ang naging reaksyon ng ermitanyo, pinili nitong lapitan ito upang kausapin ng dahan-dahan. Alam na ng engkanto na nakausap na ng ermitanyo ang kaibigan nito. Kung kaya't hindi na nagawa pang ipilit pa ng ermitanyo ang kanyang opinyon. Sa patuloy ng pagluha ng engkanto ay ang pagdamay naman sa kanya ng kalangitan. Maging ang mga diwata ay nagpaparamdam na rin upang maihatid ang pakikiramay sa pagkamatay ni Macario. Ilang minuto pa ang dumaan. Tuluyan na ngang bumuhos ang napakalakas na ulan sa kinaroroonan nila Manong Duming. Kahit gano'n na ang nangyari sa paligid, hindi naman nagawang matinag ng pangkat ng ermitanyo. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang ermitanyo at engkanto, wala namang nagawa sila Noli upang mapagaan ang mga dinaramdam nito sa kanilang mga sarili. Hindi rin nila nagawang makalapit sa kinaroroonan ng kanilang pinuno upang mabigyan nila ito ng panahon nang sa gayoy makapag-isip ito ng mga hakbang nilang gagawin. Duming, ngayong alam mo na ang nangyari kay Macario, nais kong ibalita mo ito kay Ginoong Constancio at sa iba pa niyang malapit na mga kasama. Sabihin mo sa kanila na ang isang pinuno ng inyong samahan ay tuluyan ng namaalam. Ito na lang ang huli kong magagawa para sa aking kaibigan, na ang pagbibigay sa akin ng kapanatagan ng aking isipan. Wika ng engkanto. Makakaasa ka, kaibigan, na makarating ang minsahang ibinilin mo. Lahat kami ay nakikiramay sa pagkawala ni Macario. Tunay ngang Diyos lang ang permimente sa mundong ito. Mangiyak-ngiyak na sagot ng ermitanyo. Matapos nilang makapag-usap ng engkanto, dahan-dahan din naman itong naglaho sa kanilang harapan. Hindi na nito magawang mapigilan ng kanilang pangkat dahil alam nilang matindi ang natamong pinsala nito. Matapos nitong lisanin ang kanilang kinaroroonan, pinili nilang doon na muna magpalipas ng gabi sa tuktok ng bundok. Hindi naman nagawang tumutol noon nila Noli, gawa ng alam nila na matindi ang pinagdaanang paghinagpis ng kanilang maestro. Nang tuluyan ng nawala ang engkanto, ay ang kasabay naman ito ang pagtila ng ulan. Ilang minuto ang dumaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang nakasilay sila Noli ng tatlong liwanag na pababa sa kalangitan ng mga tayho. Halos hindi nila magawang maibaling ang kanilang paningin noon sa ibang bagay dahil sa sobrang pagkamangha sa kanilang mga nasilayan. Nang dumapo ang liwanag na yon sa tuktok ng bundok, doon naman naaninag nila Noli ang tatlong diwata na bagong-bago lamang
sa kanilang mga paningin. Kagaya nila Barangaw at Lantian, nakasuot din ito ng pangmaharlikang kasuotan na siyang labis nilang ipinagtataka. Sa bawat paglakad ng mga ito ay yumuyuko sa kanila ang mga puno, maging ang mga hayop na nasa paligid nito. Nang tuluyan na itong makalapit sa kinaroroonan ng ermitanyo, nagwika ito ng, "Ako ang diwatang gumagabay sa lahat ng hayop sa mundo ng mga tao. Kilala ko si Macario at isa siya sa aking ginagabayan at kinalulugdan. Tanggapin mo ang bato na ito, ermitanyo, at ilibing sa pagputok ng araw kinabukasan. Ito ang tanda ng aking pakikiramay at sa mga taong naging kaibigan ni Macario." Wika ng diwata. Nang makuha ng ermitanyo ang nagliliwanag na gintong bato, agad naman siyang nagpasalamat sa diwata. Ganon din ang ginawa ng dalawang kasama nito na siyang labis na ikinagulat ni Nuli. Ayon kay Nuli, na ang tatlong diwatang yon ay ang tagagabay ng hayop, ilog at gubat sa mundo ng mga tao. Malalakas ang mga ito sa kumbateng pisikal at maging sa kumbate espiritual. May kanya-kanya din itong natatanging abilidad na kayang pumatay ng mga nilalang sa kumpas lamang ng kanilang mga kamay. Habang patuloy nilang pinapanood ang mga ginagawa ng mga diwata, walang ibang pumasok sa kanya kundi ay ang paghanga kay Macario. Hindi niya magawang maisip noon kung papaano nagkaroon si Macario ng tatlong tagagabay na mga diwata. Sa pagpatuloy ng kanilang bawat usapin, doon na pagtanto ni Nuli na sa bawat isa sa mga diwatang yon ay nagbibigay ng nagliliwanag na bato sa ermitanyo. Sa pag-alis ng tatlong diwatang kanilang nasilayan, ay meron pang bumabang 7 mga diwata na gumabay din kay Macario. Doon mas lalong nanlaki ang mga mata ni Nuli nang masipat niyang maging si Barangaw at Lantian ay kasangga din pala ng ermitanyong namatay. Halos mapalunok na lamang ng laway ang buo nilang pangkat dahil sa labis na pagkagulat sa kanyang mga nasilayan. Sila Tonyo naman noon at Danilo ay napaatras na sa kanilang kinatatayuan dahil sa labis ng pagkagulat ng mga ito. Sa paglapit ni Barangaw at sa mga kasama nito sa ermitanyo, isa-isa din itong nagbibigay ng nagliliwanag na bato bilang tanda ng pakikiramay nila sa pagkawala ni Macario. Matapos nilang makapagbigay ng bato sa ermitanyo, bigla namang naglaho ang mga ito at bumalik sa mga lugar na kanilang pinaghaharian. Kinaumagahan, bago pa man pumutok ang bukang liwayway, ay nakahanda na ang pangkat ng ermitanyo upang ilibing ang 10 bato na binigay ng mga diwata. Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo ang ating kwento. So grabe no, nagkagrabe na tong kwento na to ah. Parang malapit na ang katapusan. Mukhang hanggang dito na lang talaga. Pero malalaman natin sa mga susunod na kabanata ng ating kwento.